Welcome back dito sa channel natin. Nagbibigay tayo ng latest update sa ginagawang mga bagong stations ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Dito tayo ngayon sa may Baclaran area at makikita naman natin dito sa kabila ang ginagawang Redemptorist Station. Ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawang bagong istasyon dito sa tapat ng Baclaran Church. Malapit na ngang matapos ang ginagawang bagong istasyon at makikita nga natin dito na buo na ang station building. Meron na rin itong roof. Dito sa unahan makikita natin, ito yung bagong footbridge na magiging daanan ng mga commuters patawid doon sa kabila kung nasaan ang station. Malapit lang yan sa entrance ng Baclaran Church. Sa ngayon sarado pa muna itong bagong footbridge, pero tapos na yan. Bubuksan lang siguro yan kapag natapos na at operational na ang mga bagong stations ng LRT Line 1. Bago pa tayo pumunta doon sa ginagawang LRT Line 1 Mia Road Station, dadaanan muna natin ang Parkal, isang bagong shopping center dito sa Asiana City. Sa tingin ko dapat maglagay dito ng night market para mas lalo pang dayuhin at puntahan ng mga tao ang Parkal. Ang Mid Park Towers naman, isang bagong residential condominium, malapit na rin matapos. Mamaya pupuntahan din natin yan at tingnan natin ang latest na progress. Dalawang restaurant na agad ang nakita natin dito sa harap ng Parkal. Ang Mary Grace dito sa baba at isang Korean restaurant doon sa taas. Dito naman sa kabila ang Marketplace, isang upscale na supermarket. Mahangin at malamig dito sa loob ng Parkal kahit mainit sa labas dahil sa open air design nito. Andito na tayo sa may courtyard kung saan meron ditong square na may water feature at sitting area. May mga stores na pala dito na nagbukas sa ground floor pati na doon sa taas. Yung canopy na nasa gitna ng mga building ang nagbibigay ng proteksyon laban sa init at ulan. Ngayong 2024, unti-unti na rin dumadami ang pumupunta dito sa Parkal.
Katabi lang ng Parkal ang Mid-Park Towers, 4 na bagong residential condominium. Dito naman sa kabila, isang malaking mega project ang itatayo dito. Napakalawak din ang area na yan, pero hindi pa natin alam kung anong proyektong itatayo dyan. Pero may dalawang confirmed na mega project na itatayo dito sa Asiana City ngayong 2024, ang bagong St. Luke's Medical Center at Landert Superstore. Ang bawat cluster ng mga buildings ay connected ng mga elevated walkways. Kapag nasa taas ka, hindi mo na kailangan pang bumaba para tumawid doon sa kabilang building. Nagbukas na rin ang mga bagong gadget stores, pati mga coffee shop, samantalang ang majority ng mga stores at mga restaurant ay coming soon pa. Maganda yung ganitong concept ng shopping mall para maiba naman sa nakasanayan natin na box type mall. May ilang mga bagong restaurant na pala na nagbukas dito. Meron ditong pocket garden na may amphitheater seating area. Meron ding fountain dito kaso hindi siya bukas sa ngayon. Dito naman sa dulo ng Parkal, sarado pa rin yung mga buildings dyan. At coming soon pa ang magbubukas ng mga stores. Siguro a few months from now, unti-unti na magkakaroon ng maraming tao na bibisita dito at papasyal sa Parkal. Napakaganda kaya dito sa Parkal, napakamaliwalas, very walkable. Lalo na siguro kapag bukas na ang lahat ng mga stores at restaurant dito. Hanggang sa ngayon wala pa rin tayong idea kung ano ang itatayo dito. Abangan pa natin yan sa mga susunod na updates. Malapit na matapos at may turnover ang mga condo units dito sa Mid-Park Towers. Abangan pa natin ang patuloy na development dito sa Parkal sa mga susunod na updates na gagawin natin dito. Andito na tayo sa likod ng Mia Road Station. Inaasahan na sa last quarter ngayong taon, magiging operational na ang unang 5 istasyon ng Cavite Extension Project. Nakatayo naman dati dyan sa unahan ang Coastal Mall na na-demolish na. Pero sa ngayon hindi pa nasisimulan kung ano man ang project na itatayo dyan. Wala pa rin tayong nahanap na official na balita kung ano man ang project na itatayo dito na magiging kapalit ng Coastal Mall.
Andito na tayo sa ginagawang Mia Road Station. Nasa 85% na natapos ang istasyon na ito. Ito naman yung bagong footbridge na magiging tawiran ng mga commuters papunta dito sa bagong Mia Road Station. Pero hanggang sa ngayon hindi pa ikinakabit ang hagdanan, kaya naman hindi pa pwedeng daanan sa ngayon ang footbridge. Ongoing pa rin ang construction ng Mia Road Station. Pero makikita naman natin buo na ang station building. Nilagyan na rin ng roof ang buong station at nabenturahan na rin ang ilang bahagi nito. Halos magkaparehas lang ang disenyo ng Mia Road Station at Redemptory Station. Nasa ground level ang concourse at elevated naman ang platform. Ang design naman ng mga bagong istasyon ay inspired sa disenyo ng mga lumang istasyon ng LRT Line 1 mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. Kaya mapapansin natin ang similarity ng mga luma at bagong istasyon. Pero nagdagdag din naman ng ibang mga features katulad ng concourse level, mga escalators at elevator. Limang istasyon pa lang ang ongoing na ginagawa sa ngayon na bahagi ng Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. Ang Redemptory Station, Mia Road Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. A. Santos Avenue Station. Yung tatlo pang station na bahagi ng Phase 2 at Phase 3 ay hindi pa masimulan dahil sa issue sa right of way. Malinis na dito sa taas ng footbridge. Kung napanood nyo yung mga previous vlog natin last year, napakadumi dito sa footbridge na pansamantalang pinutol muna habang ginagawa pa ang Mia Road Station. Ano masasabi nyo sa progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!